Magandang araw po sa inyong lahat. Kamusta po kayo kung nasan man kayo naroroon? Salamat sa inyong pagsali sa ating araw ng pananambahan at pagkinig ng salita. I pray that you are well. Kamusta po ang inyong digital fasting? Naumpisahan po ba? Hindi po kasali ang ating Sunday FB Live sa digital fasting. Kahit na ilang beses na po natin narinig ang salita ng Diyos, kung na-memorize na po natin, kung paulit-ulit na po nating naririnig, sana po ay patuloy pong nagpapakumbaba at basag ang ating mga puso para lagi pong sariwa ang mensahe ng Diyos para sa atin. Dahil it's always about the condition of our hearts. Pakitanong sa katabi mo, kamusta ang puso mo ngayon? How's your heart? So for today's message, let's please turn our Bibles to Mark chapter 9, verse 14. Mark 9:14. This is a true story of a demon-possessed boy na hindi po mapagaling na mga disipulo ni Jesus. Kaya ang tatay po ng batang lalaki ay lumapit na po sa Panginoong Jesus para pagalingin po ang bata. So imagine na kayo po ang tatay ng batang ito. So basahin po natin Mark 9:14 to 27. When they returned to the other disciples, they saw a large crowd surrounding them, and some teachers of religious law were arguing with them. When the crowd saw Jesus, they were overwhelmed with awe, and they ran to greet him. What is all this arguing about? Ano tong pinag-aawayan nyo? Tanong ni Jesus. One of the men in the crowd spoke up and said, "Teacher, I brought my son so you could heal him. He is possessed by an evil spirit that won't let him talk. And whenever the spirit seizes him, it throws him violently to the ground. Then he foams at the mouth and grinds his teeth and becomes rigid, parang may epilepsy po. So I asked your disciples to cast out the evil spirit, but they couldn't do it." Jesus said to them, "You faithless people, how long must I be with you? How long must I put up with you? Bring the boy to me." So they brought the boy, but when the evil spirit saw Jesus, it threw the child into a violent convulsion, and he fell to the ground, writhing and foaming at the mouth. "How long has this been happening?" Jesus asked the boy's father. He replied, "Since he was a little boy. The spirit often throws him into the fire or into water, trying to kill him. Have mercy on us and help us if you can." "What do you mean if I can?" Jesus asked. "Anything is possible if a person believes." The father instantly cried out, "I do believe, but help me overcome my unbelief." When Jesus saw that the crowd of onlookers was growing, he rebuked the evil spirit. "Listen, you spirit that makes this boy unable to hear and speak," he said. "I command you to come out of this child and never enter him again." Then the spirit screamed and threw the boy into another violent convulsion and left him. The boy appeared to be dead. A murmur ran through the crowd as people said, "He's dead." But Jesus took him by the hand and helped him to his feet, and he stood up. Imaginein po ninyo kung kayo po ang tatay ng batang ito na nagkukumbulsyon, na sinaniban po ng masamang spirito. Sinubukan mo na ang lahat para mapagaling ang anak mo, hindi mo na alam kung anong gagawin mo. Matagal na po itong nangyayari, bata pa lang. Parang wala nang pag-asa. Siguro, kung ikaw yung tatay, galit ka na sa Diyos. Bakit niya pinahintulot ito na mangyari sa pamilya mo?
Hindi ka na nagtitiwala sa mga doktor, hindi ka na nagtitiwala sa relihiyon, baka nasisira na rin ang inyong relasyong mag-asawa. Tapos baka may panghuhusga pa ang mga kapitbahay, ang mga marites. Ay, kaya yan nangyayari sa kanila kasi makasalanan sila. At malamang wala ka na rin tulog kasi nga yung masamang spirito gustong patayin ang anak mo. At dahil wala ka ng tulog, pagod na pagod ka na rin. Sana, Lord, sana ako na lang, wag yung anak ko. Yung pakiramdam pa naman po ng maging helpless, yung wala kang magawa ay napakapait po na karanasan. Kaya dinala na po ng tatay ang kanyang anak sa mga disipulo pero hindi nila napagaling. At hindi na siya sigurado kung kaya pa ng Panginoong Hesus, pero wala na siyang choice. Ang Panginoong Hesus at ang mga disipulo ay matagal nang magkakasama. Marami na silang na-witness na mga milagro ni Jesus. Pero doon na-frustrate si Jesus na sabi niya, "Ba't wala kayong pananampalataya? Gaano pa ba katagal bago kayo maniwala sa akin? Ano pang gusto niyong makita? Na-experience niyo na ako, nakita niyo na akong nagmilagro. Ang dami ko nang pinagaling na kita. Nag-provide ako para sa'yo. Niligtas kita sa mga kasalanan mo, sa mga maling desisyon mo. Bakit pinagdududahan mo pa rin ako?" Minsan ganyan po ang ating karanasan. Di ba po? Alam natin dito sa ating isip, mahal natin si Lord, makapangyarihan siya, marami siyang nailigtas, siya ang Diyos na naghiwalay ng dagat para makatakas ang mga Israelites mula sa masasamang Egyptians, nakalakad si Kristo sa tubig, nagpakain ng 5,000, gamit lang ang 5 tinapay at 2 isda. Araw-araw tayong nananalangin. Linggo-linggo nagsisimba. Araw-araw nagsusolergy pero pag tinamaan na tayo ng krisis, hindi na natin alam ang ating gagawin. Pinagdududahan uli natin ang Diyos. Nag-aalala uli tayo. Nakakalimutan natin agad-agad lahat ng ginawa ng Diyos para sa atin. Kasama po ako doon. Struggle po talaga siya. At pinaalala rin po sa atin nung fasting series natin ang ating desperasyon. Kaya nagsosolusyon tayo, nagpaparaan tayo sa ating mga sarili kasi gusto natin kaagad na mga sagot, now na. Kaya nagsushortcut tayo, tataya tayo sa loto, magsusugal, uutang sa loan shark, magnanakaw, papasok sa isang trabaho o sa isang business na wala namang go signal ni Lord. Magki-quit, magre-resign, magli-leave the group, hihingi ng payo sa maling tao. Gagawin lang natin yung akala nating tamang gawin. Na walang go signal, walang word of God, walang consultation with God. Kasi napakalakas ng self, ng sarili. Pag may crisis, lumalabas ang need to protect the self, to preserve the self, self-preservation. At ayaw natin hintayin ang will ni Lord, ang payo o ang advice ni Lord. Kaya, lumalaki yung problema. Nagsastruggle tayo sa ating faith kasi mali yung pinaglalagyan natin ng ating faith. At hindi natin lubos kilala pa ang nag-iisang object ng ating faith. Kaya,
Kailangan testingin ng Diyos ang ating faith para ma-prove na the object of our faith ay wala sa pera sa bangko kasi kahit bangko nagbabankrupt. Wala ang ating pananampalataya sa ating trabaho kasi pwede tayong mawala ng trabaho. Wala sa ating edukasyon, wala sa ating abilidad. We can lose our abilities. Wala sa tao kahit gaano pa kayaman yan. Ang tao nagdi-disappoint, ang tao namamatay. Wala sa gobyerno at wala sa ating sarili. Ang ating pananampalataya ay kailangan palaging dumaan sa pagsubok so that it always points to the real object of our faith, Jesus Christ, the Son of God. James chapter 1 verse 3, be assured that the testing of your faith through experience produces endurance, leading to spiritual maturity and inner peace. Pero bakit naman kasi si Lord napaka last minute sumagot? Kung kailan nasa bingit na, magsusurprise siya, di ba pwede agahan naman niya? It's all part of the testing and the waiting and the trusting. Because true faith is tested faith. Yan po ang pamagat ng ating mensahe. True faith is tested faith. Kailangan matest ang ating faith para ang ating loyalty ay sa Diyos lang at hindi tayo madaling matitinag o matitibag. George Mueller said, God delights to increase the faith of His children. I say it deliberately. Trials, difficulties, and sometimes defeat are the very food of faith. We should take them out of His hands as evidences of His love and care for us in developing more and more that faith which He is seeking to strengthen in us. Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng ating pananampalataya. Kunin natin sa Kanya kasi yun ang nagpapalakas sa atin. Ganun na lang ang pag-ibig niya para sa atin. Hindi niya ipagkakait sa atin. Kaya sabi ng hopeless father kay Jesus, verse 22, maawa ka. Have compassion on us. Tulungan niyo kami kung kaya niyo. Ano ibig sabihin kung kaya ko? Anything is possible if a person believes. Ang salitang posible sa Griego ay dunata, which means power. Same root word as dunamis kung saan natin kinukuha ang salitang dynamite. It means one who is able and capable, one who is competent. Anything is possible. May kapangyarihan sa taong nananampalataya. Binibigyan tayo ng Diyos ng kapangyarihan para malampasan ang pagsubok. Ang salitang believe dito sa Griego ay pistis, meaning faith. It means to trust. It means you have a firm conviction. You have the resolve. Naniniwala ka ng buong buo na kaya ng Diyos. Meron kang lakas ng loob, may confidence ka sa Diyos. Huwag sa sarili mo kasi, sa Diyos lang ang confidence mo. Na tutulungan ka niya, kaya maging tapat lang tayo sa Kanya, kasi ang ating pananampalataya ay sa Kanya lang. Wala sa answered prayers, wala sa blessings, nasa Kanya lang po. At ang salita na believe dito ay napakaganda kasi hindi siya yung believe na isang beses lang. Maniwala ka isang beses, yung nangyari sa'yo nung nakalipas. Hindi, tuloy-tuloy siyang pananampalataya. You are constantly believing.
It is a person who is believing right now. It is a habit, a consistent, unwavering habit of the believer na lagi kang tumitingin sa Diyos sa bawat sandali. Sa Diyos lang, sa Diyos lang, sa Diyos lang. Anything is possible if a person constantly believes. Kaya kinailangan i-rebuke ni Jesus ang tatay. Anong sinasabi mong if I can? Of course, Jesus can always do it. The issue is not in the ability of Jesus to heal. The issue is yung puso nung tatay. Yung puso natin, yun po ang issue. Jesus needed to humble the heart of the Father. He needed to learn to trust. Kaya tayo po, kailangan palaging i-rebuke ng Diyos. Maya't maya nire-rebuke tayo kasi imperfect po ang ating faith. Mahina ang ating faith. At ang pag-rebuke ng Diyos, huwag nating sawayin kasi ito ay tulong para tayo ay makapag-refocus, recalibrate ng ating mga puso para loyal lang ating mga puso sa Kanya. Balik lang ng balik sa Kanya. So sabi ng tatay, I do believe. Okay, yes, sige, game. I do believe, but help me overcome my unbelief. Parang nagdududa siya, but this is actually a statement of faith kasi ang mananampalataya lang ang hihingi ng pananampalataya. Ang hindi naniniwala, wala siyang interes. Wala siyang pakialam sa faith. So, journey. Nagjo-journey po yung tatay. And God honors this kind of faith that says, to believe is to see. Hindi baliktad. Na to see is to believe. Yan po ang gusto kasi ng mga tao eh. They want science, they want evidence. Pero, ang faith, to believe is to see. Kaya, sinagot ni Jesus ang panalangin ng tatay, gumaling ang kanyang anak. Pero hindi lang po yun ang sinagot ng Diyos. He did not just heal his boy because the boy, they thought he was dead. But Jesus took him by the hand, helped him to stand up on his feet, and he was completely healed. But he did not just heal the boy, he also increased the faith of his father. Of the father, help me with my unbelief. Pero siguro tinatanong nyo, bakit may mga tao na hindi nahihil? Bakit may mga hindi gumagaling? Bakit may mga panalangin na hindi sinasagot ng Diyos? Ang katotohanan po, lahat ng ating mga panalangin ay sinasagot ng Diyos. Hindi lang natin gusto minsan yung paraan ng pagsagot ng Diyos. Hindi ibig sabihin na pag nanalangin tayo, ay ibibigay ng Diyos yung ating saktong hinihiling. But even if He doesn't, ang linyang ito ay galing sa Daniel chapter 3. Nung mga kaibigan ni Daniel, si Shadrach, Meshach, and Abednego ay itatapon na po sa apoy, lumiliyab na apoy. Kasi humindi sila sa kanilang boss, hari, na si Nebuchadnezzar, na nagbigay ng batas na kailangan lahat ng tao ay luluhod at sasamba sa estatwang ginto na kanyang ipinatayo. At dahil hindi sila sumunod, sabi pa ni King Nebuchadnezzar, bigyan ko kayo ng second chance, kundi patay kayo sa apoy.
So imagine ninyo kung nakaranas na po kayo ng masunog o masunugan. Ang sagot po ng tatlong kaibigan ni Daniel sa Daniel 3:16. Shadrach, Meshach, and Abednego replied, O Nebuchadnezzar, we do not need to defend ourselves before you. If we are thrown into the blazing furnace, the God whom we serve is able to save us. He will rescue us from your power, your majesty. But even if he doesn't, we want to make it clear to you, your majesty, that we will never serve your gods or worship the gold statue you have set up. At sila ay tinapon sa nagliliyab na apoy na sobrang init. Bakit, ha? Bakit? Bakit nyo pinahintulot to, Panginoon? Nagsisilbi ako sa inyo. Tapat ako sa inyo. Nagbibigay ako ng tithes ko. Nagsuserve ako sa inyo linggo-linggo. Napakabuti kong tao. Ang dami kong tinutulungan. Sumusunod naman ako sa inyo. Bakit ito nangyayari sa akin? Marahil ito po ay ang ating tanong. Kasi may ibang paraan ang Diyos ng pagsagot sa ating panalangin. Kasi may mas malaking plano ang Diyos at gusto niya tayong gamitin para sa kanyang kaluwalhatian, hindi para sa ating kaluwalhatian. Kasi ang tunay na pananampalataya ay pananampalatayang dumaan sa apoy. Nagmilagro ang Diyos sa apoy. There was a fourth man. 3 lang ang tinapon, pero biglang may nag-appear na pang-4 na lalaki na nagmukhang Diyos. And all 4 of them were unharmed. Buhay po sila. Nakalabas po uli at hindi nag-amoy sunog. Wala. They did not smell of smoke. Sabi po. Iniimbitahan ko po tayong lahat, kasama po ako, na baguhin natin ang ating pag-iisip. That we will have a renewing of our minds. Na kung sakali man may nangyaring masama po sa atin, babaguhin natin ang ating kaisipan at hindi natin sisisihin ang Diyos, hindi tayo magagalit sa Diyos. Kung tayo ay nag-aalala, tayo ay nagdududa, tayo ay natatakot, mananalangin lang tayo, hihingi ng tulong sa Diyos, maghihintay sa Panginoon. Kung nasaktan tayo ng ibang tao, imbis na magwala tayo, pagbintangan sila, magalit tayo sa kanila, sisihin sila, lagi silang may kasalanan, ako wala akong kasalanan, imbis na isipin po natin ganun, tanungin natin ng Diyos, Panginoon, paano niyo po gustong baguhin ang aking puso? Pag hindi po natin nakuha ang gusto natin, hindi natin makontrol ang sitwasyon, imbis na isipin natin na wala namang pakialam ang Diyos sa akin, siguro, hate ako ni Lord. Isipin na lang po natin, Panginoon, ano pong tinuturo niyo sa akin? Mag-journey po tayo katulad po ng tatay. I do believe, but help me with my unbelief. Mag-journey po tayo na imbis na kine-question po natin ang Diyos. Let's just ask a question. Instead of questioning God, let's just ask Him a question. What do you want me to do, Lord? Let's stop being negative po. Stop being negative. Sabihin niyo sa katabi mo,
Stop being negative. Stop getting ahead of God. Huwag ka negastar. Isa lang ang megastar. Maybe you're going through an impossible situation right now po. Kailangan ko ipasa yung exam ko or else I might lose my scholarship. Lord, help me, Lord. Nagdududa ako, natutulungan ako ng Diyos kasi nagkasala ako sa Kanya. Lord, makasalanan ako. Tulungan niyo po akong tumigil na po sa aking kasalanan. Lord, kailangan ko pong magbayad ng renta bukas. Kailangan ko bayaran yung utang ko bukas. Yung perang ine-expect ko, wala pa rin. Lord, tulungan niyo ako, Lord. Lord, ayoko magparinig sa tao na nangangailangan ako. Sa inyo lang ako magpaparinig, Lord. Sa inyo lang ako lalapit, Lord. At kayo magpapadala ng tulong, Lord. Lord, mawawalan ako ng trabaho kasi sa AI. Pero ayoko mag-worry, Lord, kasi kayo naman ang nagbibigay ng trabaho. Kayo nagbibigay ng lahat. Basta, susunod lang ako sa inyo, tapat lang ako sa inyo. Maawain kayo sa mga taong sumusunod sa inyo. You are gracious, Lord, to those who humble themselves before you. Lord, di ko alam kung may pag-asa pa tong marriage ko. Ayoko makipag-reconcile sa Kanya kasi masyado na ako nasaktan pero baguhin yung aking puso. You are the God of reconciliation. Lord, I'm sick. Di ko alam saan kukunin ng pambili ng gamot, pambayad sa ospital, kung gagaling pa ako, anong mangyayari sa pamilya ko. Pag wala na ako, Lord, kayo na pong bahala. I trust you, Lord. Di ko alam, Lord, kung makawala pa ako sa depression ko. I need vindication, Lord. Makabalik pa kaya ang anak ko sa inyo? Lord, mayroon akong imposibleng project ngayon, mission. Tulungan niyo ko. I'm having an identity crisis. I'm in the middle of a court case. I know God will help me, but why are you taking so long? I'm so heartbroken, Lord. I want to commit suicide. Sabi po ni Pastor George Mueller, faith does not operate in the realm of the possible. There is no glory for God in that which is humanly possible. Faith begins where man's power ends. Sa Diyos lang po tayo. We pray with faith. But even if He doesn't rescue me, even if He doesn't heal me, even if He doesn't bless me, I will remain loyal to Jesus. Even if I lose my job, my house, my car, my properties, everything will be okay because I will not lose God. Kahit di ko makuha ang sagot sa panalangin ko, everything will be alright because closed doors just mean clear redirection. Even if I lose the person I love the most, you will comfort me. Emmanuel is with me. Kahit magpatuloy ako sa aking pagdurusa, it is well with my soul. God will see me through. Hinga lang. Tiwala po that God has a bigger plan. Oswald Chambers said, faith for my deliverance is not faith in God. Faith means whether I am visibly delivered or not, I will stick to my belief that God is love. There are some things only learned in a fiery furnace. That's why Jesus said to the Father, Mark 9:19, bring him to me. Dalhin mo sa akin ang iyong imposibleng sitwasyon. Dalhin mo sa Diyos ang iyong depression, ang iyong unforgiveness, all your worries and fears and doubts, bring it to Him. All your decisions, your desires, your negative emotions, your self-centered ways, bring it to Him, then release it to Him. Release all control, surrender everything to Him. That's the only way you will be free. You ask, paano ba mag-surrender? It's a prayer. Lord, help me surrender. It's so hard for me to surrender. Help me, Lord. Kayo lang makakatulong sa akin, Lord. Romans 10:17, faith comes from hearing the good news about Christ. That's why we take care of our Sundays.
our Solargy, our Ethos, our Anchor. Let's fast and pray together. Pag wala pa pong huddle, we encourage you to join one. Pag nasa dead end na po kayo, nasa bingit, it's just a test of faith, loyalty, and obedience. Kasi dependent po tayo sa ating mga sarili at sa iba. Sabi po ni A.W. Tozer, the Bible recognizes no faith that does not lead to obedience, nor does it recognize any obedience that does not spring from faith. The two are opposite sides of the same coin. Kailangan ang pananampalatayang sumusunod. Pag hindi po tayo sumunod sa Diyos, hindi po natin natutunan ang mga tests na gustong ipaalam sa atin ng Lord sa ating mga pagsubok, hanggat hindi nagbabago ang ating puso, hanggat hindi tayo nagpapakumbaba at basag sa harap ng Diyos, paulit-ulit ang pagsubok na iyan hanggang sa matutunan mo. Paggipit ka na, wag na wag bibitiw, wag na wag i-compromise ang faith sa Diyos pa rin, katulad ni Shadrach, Meshach, and Abednego. Huwag tayong magpaparaan sa ating sarili. Huwag tayong kikilos na wala ang Diyos. Huwag tayong magdedesisyon na wala ang Diyos. Magbabad po tayo sa panalangin at sa kanyang mga salita. Let's learn to fall in love with the Word of God. We have to keep spending time with Him. Hindi po sayang sa oras, hindi aksaya sa oras ang pagbabasa ng Biblia. Because the more you know Him through the Bible, the more you will trust Him. And the more you trust Him, the more you will love Him. Don't stop reading the Bible until He changes you. Faith in God says, this is what I want, Lord. Itong gusto ko. But I don't want what I want. I want what you want, Lord, for my life. Faith in God says, I want to live joyfully despite my challenges. And I can live joyfully because God loves me and His grace is sufficient for me. Sapat na yun. Faith in God says, I will wait upon the Lord. It's time to grow up, to become spiritually mature, to pray for increasing faith. We pray that we will be led spiritually so that we will not be led emotionally. Don't let your emotions control you in your crisis. Let the object of your faith, Jesus Christ, control you. And because He controls you, you have the power to keep overcoming your problems, your worries, your doubts. Anything is possible for him who believes. Hawak niya ang pamilya mo, ang finances mo, ang pangangailangan mo, ang buhay mo. Hawak niya. He's in control. He's sovereign. He's in authority. Nanalo na po ang Diyos. His kingdom prevails. Hawak niya ang ating bansa. Walang dapat alalahanin. Manalangin lang po tayo. Let's not just build a relationship with God. Let's build a solid relationship with God. Para kahit na anong mangyari, loyal lang tayo sa Diyos. Walang makapagnanakaw sa atin sa Kanya. Sabi po ni E. Stanley Jones, faith is not merely you're holding on to God. It is God holding on to you. He will not let you go. He's the God of miracles. Gusto niyang ma-experience natin ang supernatural God experience. Gusto niyang maniwala tayo uli. Maniwala sa kapangyarihan ng banal na spirito. Maniwala na siyang nakapagbabago ng buhay. He wants to work His power in us and through us. Don't give up. Pastor Chuck Swindoll said, He calls us to believe in God's power and goodness
regardless of what we desire to have, we surrender our will to His, trusting that God knows what we need better than we do. Trust in His power and goodness means we trust that God will do everything He desires to do in us and through us. And so, friends, let's keep fighting the good fight of faith. Let's all finish strong in the faith. And we do this by always going back to the fact na ang Panginoong Jesus ay namatay sa krus at muling nabuhay. Yun lang ang ebidensya na kailangan natin para maniwala sa katapatan ng Diyos. Whatever happens, we trust in God. Magtiwala ka kay Ginoo. Salig sa Ginoo, He will never fail. Let's sing this song together. Trust in God.
will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Let's all end in prayer po. Nagtitiwala po kami sa inyo, Panginoon. Tulungan niyo po kami na madagdagan pa po ang aming pagtitiwala. We do believe, but help us overcome our unbelief. Tulungan niyo po kaming lumakbay, Panginoon, na mula sa isang pusong nangingwestiyon ay tanungin lang po kayo kung ano po ang aming dapat gawin. Hingin lang po ang inyong tulong kapag kami po ay dumadaan sa matinding pagsubok. Hintayin kayo, Panginoon Ama. Tulungan kaming maging mapagpasensya. Tulungan po kami na maging tapat sa inyo, nang aming loyalty ay sa inyo lamang, na hindi po namin i-compromise ang aming pananampalataya, na sa inyo lang kami, Panginoon, na maalala po namin lahat ng ginawa niyo po para sa amin, lahat ng milagro, lahat ng provisions po ninyo. Kahit kailan, Panginoon, ay hindi po kayo nagkulang. Kahit kailan ay hindi niyo po kami pinabayaan, Panginoon. Kayo po ay nananatiling tapat. You never fail us, O Lord. Salamat po. Tulungan, Panginoon, ang mga anak ninyo na dumadaan ngayon sa matinding pagsubok. Bigyan po sila ng pananampalataya. Iangat ang kanilang pananampalataya. At kahit hindi nyo po sagutin ang aming mga panalangin ayon sa aming kagustuhan, sa inyo lang kami. We trust in you. We trust in your bigger plans. You are our God. You are our King of Kings and Lord of Lords. And we just want to stay in your presence. We trust in you, Lord. Salamat po. We also thank you and trust you with our tithes and love offerings. Salamat po, Panginoon, sa pribilehiyo na makapagbigay po sa inyo kahit gipit po kami. Inuuna namin kayo, Panginoon, dahil kayo ang Diyos na tapat na hindi niyo po kami pababayaan. Hindi niyo po pababayaan ang aming pamilya. You are the God who is able to do exceedingly abundantly more than whatever we ask or imagine. Thank you, Lord Jesus. Your blessings be upon every family represented, every work, every household, every school. Thank you, Father. Thank you for your message today. Thank you for Pinnacle Village. Thank you for everyone who listened today, O Lord. We love you so much, Lord. We thank you. We trust you. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen and amen.